Hello, magandang araw mga kabayan. Dito ipakita ko sa inyo na kung saan meron isang lugar kung saan nakatira ang mga kababayan natin na laging may tubig na kaakibat o kasama. Hindi lang basta tubig kundi tubig na tinatawid hindi man maalon ngunit ito'y pangkariwang kasama sa pang-araw-araw nilang buhay. Sa isang lugar dito sa Malabon matatagpuan ang lugar na ito. Tinatawag nila itong Artex sapagkat ito'y pag-aari ng kumpanya na isang textile company. Tara na at ating pagmasdan. Paano nga po mamuhay sila rito? Ilang dekada na nga po ba pagkatapos ng sunod-sunod na modernisasyon sa mga karatig bayan? Sapagkat ang mga karatig lugar gaya ng Dampalat, sa Obando Bulacan at sa Valenzuela ay nagsipagtaasan o nagsipagtambakan na sa kani-kanilang mga nasasakupan. Kaya kayo po'y aking iikot upang inyong masaksihan at mapagnilayan man lang ang kanilang kalagayan. Ito ang floating village na ngayon nyo lang makikita sa tanang buhay nyo. Maaaring nakakita na kayo na ganito ng komunidad ngunit para po sa inyong kaalaman, this community lies in a concrete basin. Para po sa kaalaman ng mga nakakarami ang lugar na ito ay gaya ng pangkaraniwang komunidad lamang. Sila'y normal na naglalakad sa sementong kalsada sa araw-araw ng buhay nila noong mga panahon yun. Ngunit paglipas ng panahon bunga ng pagbabago ng mga infrastruktura at modernisasyon. Sabi ko nga ang mga karatig na mga bayan nito ay gustong mapaangat ang lugar nila upang mapapaiwas sila sa bahakong tag-ulan. So ganon na nga po, itong lugar na ito ay napag-iwanan na. Base sa mga kwento ng mga taga rito pagkaraan ng ilang mga bagyo at minsan nabuwal ang isa sa mga pader malapit sa isang creek, kung saan umaapaw ang tubig dala ng tubig baha mula noon hindi na natuyo ang komunidad na ito. Sapagkat may concrete na mga daanan o kalsada dito. Hindi na po natutuyo ang lugar na ito at ang masaklap pa po ay tuluyan na siyang naging catch basin ng tubig ulan dahil mas mababa na ang lugar nila dito. For the record noon daw itong lugar nila ay napakaganda. Sabi mga 40 years ago minsan may magandang palaruan ng mga nagbabasketball at minsan daw naglalaro ang Noisy Otoy ko. Opo ang kilalang PBA basketball player na ito ay naglalaro sapagkat may magandang court daw rito noon. Kung nais pa po nating malaman kung ano pang meron sa komunidad na ito. Makikita natin ang isang kapilya nila na noon doon sila nagsisimba at nagdadasal. Alam naman po natin na sadyang namumulat ang mga Filipino sa pananampalatayang Kristiyano. To the world we are the only nation in the Southeast Asia, dominantly in faith for Catholics followed by some sects ang denomination. Tayo'y babalik sa ating pinag-usapang paksa, ang mga naninirahan dito ay lalos lahat mga empleyado ng Artex. Nung mga panahong talamak ang mga pang-aabuso ng mga ordinaryong manggagawa, natatagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang putong o samahan na nakikibaka para sa kanilang mini-meeting at hikain. Ang maayos na pasahod, tamang benepisyo, mga social security, wages and bonuses at iba pang mga hinihingi, ito'y bunsod ng di maayos at makatdong pamamalakad. Sa madaling sabi ang mga empleyado ay nagre-rally upang iparating sa pamunuan ang kanilang grievances o mga hinaing. So nung panahong yun doon nagkaroon ng matitinding mga problema sa hanay ng namamahala ng kumpanya, at ganun din naman sa hanay ng mga nag-uunyon. Pagkaraan ng di malutas-lutas na suliranin. Doon na po pumapasok ang pagpa-file ng kumpanya para sa bankruptcy. Kawawa po ang mga manggagawa na ang kinasadlakan ay mawalan ng trabaho o hanapbuhay. Paano na lang ang mga pamilya nila na umaasa? Paano na lang po kung may nag-aaral ka na isang kolehiyo? Tandang pananong. Alam naman po nating mahirap kung ang anak ni Mang Juan ay hihigit pa sa isa o kaya'y tatlo. Kung si Manong Juan ay nangungupahan lamang ng kanyang matitirhan at sa isang iglap mawalan siya sa kanyang trabaho. Paano na ang pangtustes sa mga bayarin sa tubig sa kuryente? Ang pambili ng gamit at pambili ng pagkain. Patay kang bata ka. Buti na lang noon, nabubuhay ang ating mga kababayan na di pa nauuso ang cellphone, ang internet, ang Netflix, ang Facebook, Instagram at kung ano-ano pa. At ang kinahumalingan ng mga millennials ang milk tea. Paano na lang kaya kung ang lifestyle nila ay kagaya sa panahon ngayon? Mahaba pa po ang ating tatalakayin ngunit tayo po ay dadaong na sa ating pupuntahan. Ang pagsasakay ng bangkang demano o walang makina ay may kaukulang bayad na 10 piso bawat isa. Ang mga naninirahan dito ay may kani-kanyang bangka.
sa susunod na kabanata ng aking pakikipanayam o pakikipagtalastasan. Kung inyong nagustuhan at nais magkaroon ng kasunod na kwento, maaaring mag-comments lamang po, isabay nyo na rin ang pagpindot ng subscriber buttons. Hanggang sa muli. This is Liko Liko Spring.